Kampong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin naman po natin itong kay Franz Castro kung paano niya kinagat-kagat ang bata ni Tambaloslos at saka ni Bongbong Marcos. Panoodin po natin to sandali. So yun yung priority natin, yung mga at ang yabang-yabang pa ng secretary ng DSUD na magbibuild daw ng 1 million na pabahay every year sa 6 na taon ni Presidente Marcos. Ano na ang nangyari dito sa target na 1 million a year? So yan po, ang sinasabi po noong tauhan ni Marcos dyan, doon sa pabahay, ay 1 milyong bahay kada taon ang magagawa nila sa buong 6 na taon na panunungkulan ni Marcos. So ibig sabihin, mayroong 6 na milyong bahay ang magagawa. Pero yan po ay nauwi sa wala at parang hindi pa umabot ng kalahating milyon ang kaya nilang gawin kada taon. At dito po ay sinabihan ni Franz Castro na ang yabang-yabang pa raw noong secretary sa pabahay. Ituloy po natin sandali. Yes, admittedly po, inaamin po naman natin na katulad po na nasabi natin, hindi po na-meet yung targets at may mga dahilan po. Sinasabi ko na failure at nagkamali at hindi totoo itong 1 million a year. So inaamin yan ng DSUD. So ayan po. Talagang pinatuga talaga ni Franz Castro yung secretary at pinaamin na talagang hindi nila kaya yung ganong karaming bahay at talagang failure. So ito po ay isa na namang malaking kasiraan kay Bongbong Marcos kasi nakasalalay na naman dito ang kanyang pangalan at kung paano niya ito ipinagyabang noong una, tapos ngayon ay napunta sa wala. At ang masakit nito, yung kakampi niya dati na si Franz Castro, siya ngayon ang kumakagat sa kanya. So ituloy po natin. Presidente Marcos. So ang tanong ko lang po ngayon, pangatlong taon na ng DSUD ngayon sa pamumuno ni Secretary Acuzar, ano na ang nangyari dito sa target na 1 million a year? Yes, admittedly po, inaamin po naman natin na katulad po na nasabi natin, hindi po na-meet yung targets at may mga dahilan po para doon. No? Actually, kung matatandaan po natin, yung 2022 presentation po noon is for the 2023 budget. So 2 taon pa technically lang po, no? Kasi ito pa lang po yung pangatlong taon na papasok tayo sa budget. So nakita po natin, tulad na nabanggit kanina, nakita po natin na yung unang modelo ng paghabol doon sa ating housing backlog, hindi po natugunan ng mga developer. Ang nangyari po, yes, ganun po, Mr. Speaker. Noong 2022, balik tayo sa 2022, so saan nanggagaling yung pagmamayabang na makakapag-build o sana makaka-build tayo ng 1 million per year? Saan po nanggagaling yung yung statement na yon? Nagkaroon ba ng assessment? Nagkaroon ba ng study? Nagkaroon ba man lang ng mga interview or whatever? Kasi kung alam natin yung mga nanggagaling sa bibig ng matataas na opisyal ng ating gobyerno, ay tinitake yan ng ating mga mamamayan as a true statement. So ayan po, umamin naman po si Acuzar na talagang hindi nila kaya. Kasi ang katwiran niya, hindi daw na-meet up ng mga developer yung mga modelo na kailangan para magawa yung pabahay. At samantalang sa panig naman po nitong si Franz Castro, talagang pilit niyang pinipiga at pinapaamin talaga kung ano pa ang mga problema. So isa po ang isang problema po rito. Unang-una, kung hindi talaga na-meet ng mga developer yung mga modelo na requirements, bakit po hindi umaksyon yung gobyerno sa ibang paraan?
sa laki po ng pondo ng gobyerno, sa dami po ng kapasidad at kapabilidad ng gobyerno, bakit hindi ito napag-isipan at bakit pinabayaan na lang? So yan po yung isang malaking tanong dyan. Samantalang sa panig naman ni Franz Castro, of course ito kilala natin ito na sa ngayon, nitong mga nagdaang araw, kakampi ito ni Tambaloslos at kakampi ito ni PBBM. Pero ito pong mga ito ay may isa ring goal at mayroon ding sariling prinsipyo na hinahabol. Anyway, ituloy muna po natin sandali. Statement. At ito yung aasahan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahihirap. Kaya umasa po tayo pangatlong taon na magagawa sana yung 1 million. Pero sometime, okay, inaamin naman ang DSUD na hindi kaya. At sometime in July 2028, sabing ganon ni Secretary, dati po ang usapan 6 million. Ganito po yun may katotohanan doon sa drawing, pero sa construction may hirapan. Kasi nga, yung buildings, 3 years to construct. Pero yung latag, yung 6 million na mailalatag mo, with the land planning and funding through the private sector money, etc. So yun po yung sinabi. So yan po, ang 6 million na bahay sa loob ng panunungkulan na 6 na taon ni Marcos ay posible raw sa plano. Sa plano kayang-kaya. Pero pagdating dun sa actual, dun sa paggawa talaga, mahirap daw. So ito po ang malaking kalokohan. Ito po ang malaking problema ngayon. Kasi parang pinabayaan na lang. So may problema pala, di naman nila hinarap. At ngayon, ito na yon. So, malabo na talaga. At kanya-kanya na silang paggawa ng dahilan. No? Nung July 2028. So, ngayon nyo lang na-realize na yung pagbibuild pala ng mga bahay would take 3 years. Diba? 3 taon pala po bago magawa yung isang hindi po natin alam kung ito ay isang condominium style o ano bang klaseng sistema ng pabahay. Pero kung condominium style to, tingin ko hindi naman aabot ng 3 years ang isang unit nito, ang isang building, kung ilan man yan. Nagagawa naman yan ng paraan. Paano nyo may masasabi na sana nga makapag-build tayo ng 1 million? Yung mismong secretary, alam niya as contractor or as businessman, as expert siguro sa pagpapatayo ng mga bahay, building, condominiums, na ganito katagal. So, ayan po. Lumabas na ang totoo na talagang hindi kaya ng administrasyon ni Marcos yung kanyang sinasabi na 1 milyon na bahay sa isang taon. Dahil nga po, ang isa daw pabahay, ang isang complex siguro o isang building ay aabot ng 3 years bago maitayo. So, sa planning lang nila kayang gawin. So, anyway po, balikan natin itong si Franz Castro. So, ngayon, itong si Franz Castro ay kinakagat na si Marcos o ang kanyang mga tao. Kung atin pong natatandaan, itong si Franz Castro ay isang convicted na kriminal. Ito po ay may kasong child abuse at nahatulan ng hanggang 6 na taong pagkabilanggo. Pero po ito ay malayang nakakapunta sa Kongreso at nakaka-attend ng mga ganitong hearing. At pinapayagan po yan ng Kongreso mismo. Yun po ang nakakapagtaka. Bakit itong isang kriminal na kagaya ni Franz Castro ay malayang nakakapunta at nakaka-attend ng mga hearing sa Senado. At ito po ba ay may basbas ng speaker o talagang sinasadya ng speaker na ito ay gawin? Kung atin pong matatandaan, may balita po dati at may mga kwento-kwento na ang Pangulong
ang Bongbong Marcos o ang administrasyon ni BBM at si Tambaloslo, si Martin Romualdez ay nagbibigay ng tulong o nakikipagtulungan daw sa makakaliwa. At ito pong Makabayan Black na nasa Kongreso, itong si Castro, si Arlene Brosas at si Raul Manuel ang benepisyaro nito. At kung atin pong matatandaan sa mga nagdaang panahon, sa mga nagdaang mga usapan sa Kongreso, ito pong si Franz Castro ay laging kakampi ng administrasyon, lalo na po kapag ang usapan ay pabagsakin ng mga Duterte. Tagapagtanggol po ito ng mga adhikain at trabaho ng administrasyon. Pero nakalimutan po ng administrasyon na itong CPP-NDF, itong sina Franz Castro, ay may sariling adhikain. At ito pong mga ito, basta nakakita ng butas, siguradong kakagatin. Siguradong gagawa itong mga ito ng isang bagay na makaka-epekto sa administrasyon, at ito na po yan. Sipin nyo, ito ang sinisira niya rito ay ang administrasyon ni Marcos. Although kung sa House, maaaring hindi ito masyadong nakaka-epekto, pero ang masakit nito, pinababayaan ito ni Speaker o ni Martin Romualdez na gumawa ng mga ganitong bagay. So dito po natin makikita kung anong klase ang Makabayan Black, kung saan talaga sila panig. So ayan po ngayon ang isang problema ngayon ng administrasyong Marcos, pinapasok nila at pinadikit sa kanila yung Makabayan Black. At ngayon, ito ang kanilang kalaban. So hanggang dito na lamang po muli, at maraming salamat po. Paki-like and subscribe na lamang po.